Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Sa video na to ay aking ibabahagi ang isa sa mga napakahalagang parte ng buhay ng Kristiyano at ito ay ang prayer or panalangin. Ano nga ba ang pananalangin? Bakit mahalaga na tayo ay manalangin? Ang panalangin ay madalas na nating ginagawa or naririnig. Marami ang nakakapagpatunay na ito ay totoo at epektibo. At marami ring naniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin sa Diyos. Ang iba naman ay hindi sila naniniwala sa panalangin or hindi nila ito ginagawa dahil hindi sila sold out or hindi sila kumbinsido na totoong may nangyayari kapag nananalangin. Marami din ay hindi nila ito ginagawa dahil hindi nila nauunawaan or naiintindihan ano ba yung kahalagahan ng panalangin sa tao. Kaya sa video na to ay aking ibabahagi ang tatlong kahalagahan ng panalangin ayon sa pagkakasabi ng Panginoong Hesus. I believe na kapag naunawaan natin ito ay mas magiging buhay, effective at makapangyarihan yung ating pananalangin sa Diyos. Ang panalangin o prayer ang siyang binigay ng Diyos na access, entry or daan sa tao upang magkaroon siya ng ugnayan, ng komunikasyon at relasyon sa Diyos. Hindi ito limitado sa tao na kung saan ay nananalangin lang siya kung mayroon siyang problema or kung mayroon siyang gustong hilingin sa Diyos. Ang panalangin ay kailangang maging lifestyle ng tao na ito ay maging mahalagang parte ng kanyang buhay sa bawat araw. Dahil ang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lang panapanahon or kaya sinasabi nila ay weather lang. Hindi lang seasonal or hindi lang kung may problema ka or kung kailan down ka sa kakalalapit sa Kanya. Kundi ang pananalangin ito ay ang araw-araw na pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Basahin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 6 verses 5 to 8. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag nyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So ayon sa binasa natin, masasabi natin na ang prayer is a relationship with the Heavenly Father. Ipinakita dito ng Panginoong Hesus na ang panalangin ay ang pakikipagrelasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipag-ugnayan or pakikipag-usap sa Kanya. Mayroon tayong Ama na nasa langit na anumang oras or anumang sitwasyon ay pwede natin siyang lapitan, pwede tayong dumulog sa Kanya. Dahil ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya na hindi lang limitado sa kung ano yung gusto nating ipabatid sa Kanya, kundi ang buhay natin ay maging bukas sa Kanyang presensya. God is a relational God. Nais niya na makilala rin natin siya. Nais niya na malaman din natin kung ano yung mga layunin niya sa buhay natin. Nais niyang maging kabahagi tayo sa anuman yung mga plano niya or layunin niya. So habang tayo ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Diyos sa bawat araw, mas lalo tayong lalago sa ating pananampalataya, mas lalo nating nakikilala ang Diyos at mas lalo natin siyang mamahalin. So ang prayer ay hindi lang pakikipag-usap sa Diyos, kundi ito'y napakahalagang parte ng isang buhay Kristiyano dahil dito natin mas mapapaigting, mapapalalim at mapapalago ang ating relasyon sa Diyos. Ang pangalawa na kahalagahan ng panalangin is prayer is personal. Sabi niya doon sa Matthew 6 verse 6, when you pray, go into your room and close the door and pray to your Heavenly Father. Prayer is between you and God.
It's a personal thing. Sa pananalangin ay napakaganda na mayroon kang privacy. Kaya sinabi ito ng Panginoong Hesus na isara mo ang iyong pinto at doon ka manalangin sa Diyos. Napakahalaga na magkaroon ka ng personal na pagdulog sa Diyos, yung mayroon kang privacy. Dahil dito sa lugar na ito na kung saan ay ikaw lang mag-isa ang nakikipag-usap sa Diyos, ay doon mo lahat nasasabi kung ano man yung nilalaman ng iyong puso at isipan. Doon mo na ibabahagi sa Diyos ang nasa kaibuturan ng iyong puso. Ito yung lugar na hindi mo kailangang magkunwari. Pwede kang magpakatotoo sa Diyos. Pwede mong sabihin lahat ng nasa loob mo sa Kanya. Napakasarap manalangin kapag tahimik ang paligid, na pati yung pinapanalangin mo mismo sa Diyos ay naririnig ng dalawa mong tenga. So napakaganda na kapag nananalangin tayo ay pumunta tayo sa isang lugar, sa isang silid na kung saan ay malayo sa distractions or walang makakaabala sa iyo. Dahil mas makaka-focus ka sa pakikipag-usap mo sa Diyos at doon mo rin maririnig ang Kanyang boses. In coming to God in our personal prayer, we open our lives to Him. Na nasishare natin kung ano yung mga deep longings natin, yung mga desires natin sa buhay. At the more na we share our lives, our thoughts, our dreams, our desires to God, mas lalo tayong nagiging secure sa Kanya. Mas lalo nating pinagkakatiwalaan ang Diyos. Sa personal na pagdulog mo sa Diyos, sa pananalangin ay hindi mo kailangang maging mabulaklakin sa iyong mga pananalita or kailangan mo pa ng magkaroon ng mga magagandang words para lang masabi sa Diyos. Hindi mo rin kailangang manalangin ng napakahaba-haba na parang wala na bang patutunguhan. You can be authentic, you can be real, you can be honest with God. Dahil alam niya naman na bago pa lang bumuka yung ating bibig ay alam niya na kung ano yung sasabihin natin. At ang panghuli ay, prayer done in secret has a reward. Sinabi niya doon sa Matthew 6 verse 6, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So mayroon palang gantimpala na naghihintay sa mga taong ginagawa ito, yung nananalangin sila ng personal. Ano yung mga reward na maaari nating matanggap mula sa Diyos Ama? Maaring ito yung kasagutan ng ating mga panalangin na matagal na nating idinudulog sa Kanya. At isa ring reward na nakikita ko dito ay yung pagpapakilala ng Diyos ng Kanyang sarili sa atin. Kasi the more na we spend time with God, the more na we talk to Him, the more na ang buhay natin ay bukas sa Kanya, ay ipapakilala niya rin ang Kanyang sarili. At mas lalo tayong lalago sa ating relasyon sa Kanya. So in response to this, ano yung magiging application natin? First is, develop your personal prayer life. Be open to God. Pray wholeheartedly. At in praying, learn also to listen to God's voice. Dahil ang prayer is a two-way communication. Hindi lang tayo yung salita ng salita. I-allow din natin na tayo ay manahimik at makinig sa tinig ng Diyos. Dahil for sure, when we open our hearts to Him, He will surely speak to us. Kaya napakahalaga na ma-develop natin yung ating personal prayer life para tayo ay mas tumibay, lumago at lumalim sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. At magiging matatag tayo sa anumang mga hamon or challenges ng buhay. So I hope na nakatulong ang video na to sa iyo, and it's my prayer na lumago ka sa iyong prayer life, sa iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. Maraming salamat at God bless.